Tinawag nila akong kidnapper, isang hamak na labandera na nagnakaw daw ng tagapagmana ng mga balderrama. Pero habang kinakaladkad ako ng mga pulis palayo at habang umiiyak ang batang ayaw bumitaw sa aking duster na puno ng mantsa, alam ko ang totoo. Hindi ko siya kinuha, iniligtas ko siya. Ang tunay na demonyo, nakatayo siya sa tabi ng ama ng bata, ang babaeng puno ng alahas, nakangiti habang pinapanood akong mawasak. Handa na ba kayong malaman ang baho ng mga mayayaman? Wala akong pakialam kung bumabagyo. Lumayas ka! Ang mga salitang yon ay mas malamig pa sa hanging humahampas sa aking basang mukha. Walang awa niyang inihagis ang aking kakarampot na gamit palabas ng pinto. Ang aking lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang litrato ng aking nawawalang kapatid ay bumagsak sa putikang kalsada at lumikha ng isang mapurol at nakapanlulumong tunog. Napatingin ako sa aking mga kamay. Pula, kulubot, at nanginginig pa rin ang mga ito mula sa maghapong pagkusot ng kanyang mga damit. Ilang oras akong nakababad sa sabon at tubig kanina para lang matuwa siya, para lang hindi kami palayasin. Pero heto ako ngayon, nakaluhod sa putik, habang ang babaeng pinagsilbihan ko ng buong tapat ay nakatayo sa may pintuan, nakapamaywang at diring-diri na tumitingin sa akin. Aling Marta, parang awa niyo na po. Ang aking tinig ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan na tumatama sa bubong. Gabi na po. Wala po akong mapupuntahan. Kahit sa silong na lang po. Bukas na bukas, aalis ako. Ngunit isinara niya ang pinto sa aking mukha. Ang tunog ng trangkahan na ikinandado mula sa loob ay parang hatol ng kamatayan sa aking pag-asa. Wala akong nagawa kundi ang dahan-dahang pulutin ang aking mga gamit na ngayoy basang-basa na. Ang tubig ulan ay humahalo sa mainit na luhang dumadaloy sa aking mga pisngi. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila ako ng lupa pababa. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa aking mga buto. Ngunit mas masakit ang kumakalam na sikmura na kanina pang tanghali. Walang laman. Lucena, bulong ko sa hangin. Ate, nasaan ka na ba? Sabi mo babalik ka. Sabi mo kukunin mo ako. Ang alaala ng aking kapatid, ang tanging apoy na nagpapainit sa akin sa gabing iyon. 7 taon na ang nakalilipas nang umalis siya papuntang Maynila. Ang sabi niya, may anak siyang lalaki, si Pipo. Ang pamangkin na hindi ko pa nakikita pero mahal na mahal ko na. Kung nasaan man sila ngayon, sana ay hindi nila nararanasan ang ganitong lupit ng mundo. Napadpad ako sa isang lumang waiting shed sa gilid ng highway. Madilim at walang ilaw. Tanging ang paminsan-minsang pagdaan ng mga sasakyan ang nagbibigay liwanag. Sumiksik ako sa isang sulok, niyakap ang aking sarili, at ipinikit ang aking mga mata. Nagdarasal na sana paggising ko, tapos na ang bangungot na ito. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana sa paglalaro sa aking buhay. Isang nakasisilaw na liwanag ang humiwa sa dilim. Mula sa aking kinauupuan, nakita ko ang isang itim at makintab na sasakyan na dahan-dahang tumigil sa tapat ng waiting shed. Bumukas ang pinto sa backseat. Sa halip na may bumabang pasahero, may isang maliit na bulto ang itinulak palabas. Isang bata. Ang bata ay bumagsak sa basang aspalto. Bago pa man siya makatayo, mabilis na isinara ang pinto ng kotse at humarurot ito palayo. Iniiwan ang bata sa gitna ng unos. Mama! Ang sigaw ng bata ay halos hindi marinig sa ingay ng ulan, pero narinig yon ng puso ko. Nakita ko siyang tumakbo, pilit hinahabol ang sasakyang nag-iwan sa kanya. Ang kanyang maliliit na binti ay tumatakbo patungo sa gitna ng highway, kung saan may isang mabilis na truck na paparating. Hindi ako nag-isip. Ang pagod at gutom ay biglang naglaho. Tumakbo ako.
nang mas mabilis pa sa kaya ng aking mga paa. Nang makita kong malapit na ang truck, tinalon ko ang bata at niyakap siya ng mahigpit. Ginawa kong panangga ang aking katawan. Naramdaman ko ang paghampas ng aming mga katawan sa sementadong kalsada. Umikot ang mundo. Isang matinding kirot ang tumama sa aking ulo nang bumagsak ito sa gutter. Ang paningin ko ay nagdilim at ang huling bagay na naramdaman ko ay ang panginginig ng maliit na katawan sa aking mga bisig bago ako nilamon ng kawalan. Nagising ako dahil sa malamig na patak ng tubig sa aking noo. Masakit ang buong katawan ko at ang ulo ko ay tila binibiyak sa dalawa. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Malabo ang paligid. Tila ba ako ay nasa ilalim ng tubig. Sa aking tabi, may nakaupong bata. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa ginawa't takot. Ang kanyang damit ay mamahalin, pero puno ng putik. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong. Biglang sumakit ang ulo ko. Mga imahe ang pumasok sa aking isipan. Mga alaalang hindi ko tiyak kung akin ba o panaginip lang. Nakita ko ang mukha ni Ate Lucena. Nakita ko ang isang sanggol na lalaki sa kanyang mga bisig. At ang batang nasa harapan ko ngayon. Siya yon. Kamukhang kamukha niya. Pipo? Ang tawag ko. Garalgal ang aking boses. Tumingin sa akin ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi maibuhos. Hindi siya sumagot. Pero sa aking naguguluhang isipan, ang kanyang katahimikan ay isang kumpirmasyon. Anak! Inabot ko ang aking kamay at hinaplos ang kanyang basang pisngi. Bumalik ka? Ibinalik ka ng Diyos sa akin? Ang sakit sa aking ulo ay humalo sa matinding emosyon sa aking dibdib. Ang aking memorya ay parang puzzle na pinaghalo-halo. At ang tanging malinaw na piraso ay ang batang ito. Siya ang pamangkin ko. Siya ang pamilya ko. Dali-dali kong hinubad ang aking jacket. Kahit na basang-basa na rin ito at ibinalot sa kanyang nanginginig na katawan. Hinubad ko ang aking tsinelas at ipinasuot sa kanyang maliliit at mapuputing paa na namumula na sa lamig. Huwag kang matakot. Bulong ko habang hinihila siya palapit sa akin para mainitan. Ang init ng kanyang katawan laban sa akin, ang tanging bagay na totoo sa mundong ito. Nandito na si Tita Althea, hindi na kita iiwan. Sumandal ang bata sa aking dibdib. Naramdaman ko ang pagbagal ng kanyang paghinga. Tila ba nahanap na niya ang kanyang pahinga. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, habang ang dugo ay tumutulo mula sa aking sugat sa ulo at humahalo sa tubig ulan, gumawa ako ng isang pangako na hindi kayang sirain ng sinuman. Hinding-hindi na nila siya makukuha sa akin. Kahit nakalabanin ko pa ang buong mundo. Ang hampas ng alon sa dalampasigan ang nagsilbing orasan na gumising sa akin mula sa isang mababaw at balisang pagtulog. Iminulat ko ang aking mga mata at bumungad sa akin ang butas-butas na bubong ng isang lumang kubo na matagal nang inabandona ng mga mangingisda. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga siwang ng dingding na yari sa sawali. Gumuguhit ng mga linyang liwanag sa sahig na kawayan kung saan kami nakahiga. Agad kong hinanap ang bata sa aking tabi. Nakahinga ako nang maluwag nang makita ko siyang mahimbing pa ring natutulog. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot at may bahid ang tuyong putik mula sa bagyo kagabi. Isang masakit na paalala ng kanyang pinagdaanan. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Napakamo ng kanyang mga tampok, tila isang anghel na naligaw sa impyerno ng aking kahirapan. Ang kanyang mahahabang pilik mata ay payapang nakadapo sa kanyang pisngi. Ngunit may bakas pa rin ng takot sa pagitan ng kanyang mga kilay kahit sa pagtulog. Dahan-dahan akong bumangon upang hindi lumikha ng ingay ang lumalangit-ngit na sahig. Kumirot ang sugat sa aking ulo, ngunit binaliwala ko ito. Mas mahalaga ang kumakalam na sikmura ng bata. Kinapa ko ang aking bulsa at binilang ang natitirang barya. Kulang pa ito para sa isang disenteng almusal
ngunit sapat na para sa ilang dakok ng bigas at isang itlog. Lumabas ako ng kubo at hinarap ang dagat. Ang hangin ay may dalang alat at lamig. Humahaplos sa aking balat na tila nagigiit na buhay pa ako. Nagsimula akong maglakad sa dalampasigan, hindi para magpahangin, kundi para maghanap ng mga basyo ng bote at plastik na pwede kong ibenta sa junk shop sa bayan. Bawat pulot ko ng basura ay may kasamang paglunok ng dignidad, ngunit para sa batang natutulog sa kubo, handa akong yumuko at maging hamak. Nang makabalik ako, gising na siya. Nakaupo siya sa sulok ng kubo, yakap ang kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinagmamasdan ang paligid. Pipo, tawag ko sa kanya ng malumanay habang inilalapag ang plastik na supot ng bigas. Huwag kang matakot, si Tita Althea ito. Hindi siya sumagot, tinitigan lang niya ako. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi ko magiba. Napansin kong nanginginig ang kanyang mga labi, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa gutom. Nagmadali akong magsiga ng kahoy sa labas. Ang usok ay sumasayaw sa hangin habang pinapakuluan ko ang lugaw. Wala kaming karne, walang gulay. Tanging asin, luya na hiningi ko sa kapitbahay, at ang nag-iisang itlog na binati ko upang humalo sa sabaw at magmukhang marami. Isinalin ko ang mainit na lugaw sa isang pinggan na may basag sa gilid. Hinipan ko ito ng marahan bago lumapit sa kanya. "Kain na tayo, baby," bulong ko. Sinusubuan siya. "Pasensya ka na ha. Ito lang ang nakayanan ni tita ngayon. Pero promise, kapag nakaluwag-luwag tayo, bibilan kita ng fried chicken." Sa una ay nag-atubili siya. Tinitigan niya ang kutsara na para bang hindi pamilyar sa kanya ang ganitong pagkain. Marahil sa mundo niya noon, puno ang mesa ng hamon at keso. Pero nanaig ang gutom. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tinanggap ang unang subo. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang init ng lugaw ay tila humaplos sa kanyang nanlalamig na sikmura. Sinundan iyon ng isa pa at isa pa. Sa bawat paglunok niya, pakiramdam ko ay nabubusog din ako. Kahit hindi pa ako kumakain. Pinunasan ko ang gilid ng kanyang labi gamit ang aking hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang maliit na kubo ay naging isang palasyo at ang lugaw ay naging pinakamasarap na handaan sa buong mundo. Pagkatapos kumain, inihanda ko ang tubig ulan na naipon sa drum para paliguan siya. Wala kaming shower o bathtub. Gamit ang isang tabo at isang piraso ng sabong panlaba na pinutol ko, gumawa ako ng bula sa palanggana. "Look, oh, bubbles," masigla kong sabi. Pilit na pinapagaan ang loob niya. Hinipan ko ang mga bula sa kanyang direksyon. Sa wakas, nangyari ang himala. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang umarko paitaas. Isang maliit at matipid na ngiti. Pero sapat na yon para tunawin ang lahat ng pagod ko. Inabot niya ang isang bula at pinutok ito gamit ang kanyang maliit na daliri. Habang hinihilod ko ang kanyang likod, napansin ko ang isang bagay. Sa ilalim ng kanyang batok, may isang maliit na peklat. Hugis ito ng gasuklay na buwan. Natigilan ako sandali. Pilit kong inaalala kung may ganitong peklat si Pipo sa mga kwento ni Ate Lucena. Sumakit na naman ang ulo ko. Ang mga alaala ay malabo at magulo. "Siguro nakuha mo to nung nadapa ka noon," bulong ko sa sarili ko. Pilit na pinupuno ang mga patlang sa aking memorya gamit ang mga sarili kong konklusyon. Hayaan mo, hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami sa banig sa ilalim ng isang lumang kulambo, naramdaman ko ang takot ng bata sa dilim. Ang huni ng mga insekto sa labas ay tila mga halimaw sa kanyang pandinig. Umusog ako palapit at niyakap siya mula sa likuran. "Nandito lang ako," bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan."
Naramdaman ko ang kanyang maliit na kamay na kumapas sa dilim hanggang sa mahanap niya ang aking kamay. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na kumapit sa aking hinliliit. Isang pangako ng tiwala mula sa isang batang napipi ng trauma. Sa higpit ng kanyang hawak, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang lalim ng pagmamahal na ngayon ko lang naintindihan. Samantala, sa kabilang panig ng probinsya, sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Valderrama, ibang klase ng katahimikan ang naghahari. Nakaupo si Enrique sa gitna ng silid ng kanyang pamangkin. Ang sahig ay puno ng bubog mula sa mga binasag na picture frame at mga nagkalat na laruan. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang teddy bear na naiwan ng bata. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig ng galit at pagsisisi. Sa may pintuan, nakatayo si Vanessa. Ang kanyang mukha ay nakalubog sa anino. Pinagmamasdan niya ang pagkasira ng lalaking kanyang pakakasalan. Walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at kalkuladong tingin. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na kasing talim ng patalim. Habang ang kanyang mga daliri ay nagtatype ng mensahe sa kanyang telepono. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik. Ang karaniwang tahimik at marangyang bulwagan ng mansyon ng mga Valderrama ay ngayoy puno ng mabibigat na yabag ng mga pulis at investigador. Ang hangin ay amoy kape at tensyon, habang ang bawat sulok ng bahay ay ginagalugad ng mga unipormadong tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Enrique sa kanyang opisina. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang balikat ay yumanig sa bawat pigil na paghinga. Tila ba pinipigilan niya ang kanyang sarili na tuluyang gumuho. Sa kanyang harapan, nakapatong sa makintab na mahogany table ang isang bagay na nagpapahinto sa tibok ng kanyang puso. Ang kapares ng sapatos na suot ni Paulo noong huli niya itong makita. Puno ito ng putik at may bahid ng dugo sa gilid. Ang makita ang munting sapatos na yon na walang laman ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Isang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating ina-inahan. Nilapitan niya si Enrique at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang kanyang mahahabang kuko ay marahang bumaon sa tela ng suot nitong polo. "Honey, you need to rest." Ang malambing niyang bulong, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalas kapag hindi nakatingin si Enrique. Ginagawa na ng mga pulis ang lahat. Mahahanap din natin siya. Inalis ni Enrique ang kamay ni Vanessa at tumayo. Naglakad siya patungo sa bintana. Tinatanaw ang malawak na hardin na ngayon ay nababalot ng kadiliman. "Paano ako magpapahinga, Vanessa?" Ang boses ni Enrique ay basag at puno ng pagod. "My nephew is out there, alone, scared." At ang huling bagay na natatandaan ko, pinagalitan ko siya dahil lang sa nabasag na vase. Humarap siya kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng karamay. Ngunit hindi niya nakita ang bahagyang pagkirot ng inis sa mukha ng babae. Para kay Vanessa, ang pagkawala ni Paulo ay hindi isang trahedya, kundi isang solusyon. "It was an accident, Enrique." Sagot ni Vanessa. Pinanatili ang tono ng pag-aalala. Baka nagtanan siya. You know how stubborn kids can be. "He is 5 years old, Vanessa, at hindi siya nagsasalita." Sigaw ni Enrique na dumagundong sa 4 na sulok ng kwarto. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Yumuko si Vanessa, nagkukunwaring nasaktan sa sigaw nito. Ngunit sa ilalim ng kanyang pag-iyak-iyakan, ang kanyang isip ay mabilis na tumatakbo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa habang nakatalikod si Enrique. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang malamig na mga mata habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri. "Siguraduhin mong hindi na makakabalik ang bata.
I don't care how you do it. Just clean up your mess. Nang maipadala ang mensahe, humarap siyang muli kay Enrique na may pekeng luha sa pisngi. Niyakap niya ito ng mahigpit. I'm sorry, honey. I'm just scared too. Samantala, sa isang madilim na sulok ng alaala ng batang si Paulo, isang bangungot ang paulit-ulit na naglalaro habang natutulog siya sa tabi ni Althea sa malayong kubo. Sa kanyang panaginip, naamoy niya ang matapang na pabango. Ang amoy na dati ay akala niya'y amoy ng isang ina, ngunit naging amoy ng takot. Naalala niya ang pakiramdam ng matutulis na kuko na pilit pumipigil sa kanyang braso habang hinihila siya nito papasok sa kwarto. Ang boses na matamis sa harap ng iba ay nagiging bulong ng isang demonyo kapag sila na lang dalawa. Kung magsusumbong ka sa Tito Enrique mo, ang bulong ng babae sa kanyang panaginip, habang ang anino nito ay lumalaki at nilalamon siya, iiwan kita sa kalsada at kakainin ka ng mga aso. Walang may gusto sa batang pipi, pabigat ka lang. Nagising si Paulo, nahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit sa halip na ang malamig na tiles ng mansyon, ang naramdaman niya ay ang magaspang, ngunit mainit na palad ni Althea na humahaplos sa kanyang likod. Shh! Nandito lang si nanay. Ang bulong ni Althea sa dilim. Ang boses nito ay parang gamot na pumawi sa lason ng kanyang bangungot. Sumiksik si Paulo kay Althea. Ang amoy ng labada at dagat sa damit nito ay mas mabango pa kaysa sa anumang mamahaling pabango. Dito, sa tabi ng babaeng ito, ligtas siya. Dito, hindi siya pabigat. Kinabukasan, habang abala si Althea sa paglalaba sa poso sa labas ng kubo, isang pares ng mata ang nagmamasid mula sa likod ng mga puno ng niyog. Si Aling Marites, ang tsismosang kapitbahay na kilala sa buong baryo, ay kanina pa nakatingin sa batang naglalaro ng buhangin malapit sa pinto ng kubo. Kumunot ang noo ni Aling Marites. Kilala niya si Althea. Alam niyang wala itong anak. At lalong wala itong kamag-anak na mayaman. Pero ang batang iyon, kahit luma ang suot, makinis ang balat at halatang hindi sanay sa hirap. Dahan-dahang kinuha ni Aling Marites ang kanyang cellphone. Itinutok niya ang kamera sa bata habang naglalaro ito. Ang pag-click ng shutter ay hindi narinig dahil sa ingay ng hampas ng alon. Ngunit ang larawang nakuha niya ay sapat na para yanigin ang tahimik na mundo ni Althea at Paulo. Tiningnan ni Aling Marites ang screen ng kanyang telepono at napangiti ng may halong kasakiman. Sa balita sa radyo kaninang umaga, narinig niya ang tungkol sa nawawalang tagapagmana ng mga balderrama at ang malaking gantimpala para sa makakapagturo dito. Jackpot ka ngayon, Althea. Bulong ni Aling Marites sa sarili habang mabilis na naglalakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng layuning sirain ang kapayapaan ng mag-ina. Hindi alam ni Althea na ang oras niya kasama ang bata ay unti-unti nang nauubos kasabay ng paglubog ng araw sa kanluran. Ang munting paraiso na binuo niya mula sa pagmamahal at sakripisyo ay malapit ng wasakin ng kasakiman at maling akala. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa manipis na dingding ng aming munting kubo, ngunit sa loob ng aking isipan, may isang bagyo na nagbabadya. Habang pinipiga ko ang huling patak ng tubig mula sa isang lumang kamiseta, naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking sentido. Ito ay isang matalas na sakit na tila ba may kung anong pilit na kumakatok sa pinto ng aking alaala. Nagigiit na buksan ko ito. Ngunit natatakot ako sa kung ano ang aking makikita. Napahinto ako at napahawak sa aking noo. Ang mundo ay umikot ng bahagya. Sa aking balintataw, nakita ko ang malabong imahe ni Ate Lucena. Nakangiti siya. Bata pa at puno ng pangarap, habang karga ang isang sanggol. Ngunit nang subukan kong titigan ang mukha ng sanggol sa aking alaala, naglalaho ito na parang usok. Isang maliit at malamig na kamay ang humaplos sa aking braso. Naglaho ang sakit at ang mga multo ng kahapon.
Paglingon ko, nakita ko ang bata. Si Pipo, ang tawag ko sa kanya, na may inaabot na isang sipit ng damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kinuha niya ang basang damit mula sa aking kamay at siya na mismo ang nagsampay nito sa alambreng kinakalawang. Napangiti ako ng mapait. Ang batang ito, na sanay sa aircon at malambot na kama, ay nagpipilit tumulong sa gawaing bahay sa ilalim ng tirik na araw. Nang matapos niyang isampay ang damit, humarap siya sa akin at ngumiti. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang malalim na biloy sa kanyang kanang pisngi. Ang biloy na yon, parang kidlat na tumama sa akin. Wala akong natatandaang may biloy si Ate Lucena. At sa pagkakaalam ko, wala ring biloy ang sinumang miyembro ng aming pamilya. Winaksi ko ang isiping iyon. Anak siya ni ate. Ang paulit-ulit kong dikta sa aking sarili. Siya ang pamangkin ko. Siya ang dugong nananalaytay sa ugat ko. Ang galing naman ng baby ko. Ang puri ko sa kanya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang laylayan ng aking duster. Dahil tinulungan mo si tita, mamaya ipagluluto kita ng masarap na kamote Q. Biglang may aninong tumakip sa aming harapan. Ang pagaspas ng mga dahon ng niyog ay tila naging bulong ng babala. Si Aling Marites. Nakatayo siya sa labas ng bakod na gawa sa kawayan. Ang kanyang leeg ay mahabang nakadungaw, tila isang ibong nag-aabang ng masisila. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa bata. Althea, ang bati niya, ngunit ang tono ay hindi pagbati, kundi pag-uusisa. Ang sipag naman ng pamangkin mo? Parang ngayon ko lang siya nakita Maputi, makinis, parang hindi galing sa probinsya. Mabilis kong hinila ang bata sa aking likuran. Tinatakpan siya mula sa mapanuring tingin ng kapitbahay. Naramdaman ko ang panginginig ng bata. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking palda. Galing po siya sa Maynila, Aling Marites ang sagot ko. Pinatatag ang aking boses kahit na ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Anak siya ng Ate Lucena ko. Iniwan mo na sa akin dahil naghahanap ng trabaho ang ate. Ganoon ba? Ang ngiti ni Aling Marites ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Akala ko ba matagal nang nawawala ang ate mo? At saka, parang may nakita akong balita sa TV kanina. May hawig ang bata. Nagkakamali po kayo. Mabilis kong putol sa kanya. Ang dugo ay umakyat sa aking ulo. Sige na po, papasok na kami. Mainit ang araw, baka magkasakit si Pipo. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Hinila ko ang bata papasok sa kubo at mabilis na isinara ang pinto. Isinandal ko ang aking likod sa pinto, humihingal, tila ba kakatapos ko lang tumakbo ng marathon. Ang takot na mawala siya ay masigit pa sa takot ko sa gutom. Nang kumalma na ang sitwasyon, naupo kami sa sahig. Kumuha ako ng kapirasong uling mula sa kalan at isang lumang kalendaryo. Ibinigay ko ito sa kanya para maglibang. Mag-drawing ka muna. Nak, sabi ko habang nagtutupi ng mga tuyong damit. Tahimik siyang gumuhit. Ang tunog ng uling na kumikiskis sa papel ay pumuno sa katahimikan ng hapon. Maya-maya, ipinakita niya sa akin ang kanyang obra. Kinilabutan ako. Sa papel, may 3 figura. Ang una ay isang malaking bahay na mukhang kastilyo, ngunit may mga rehas. Ang pangalawa ay isang babaeng may mahabang buhok at matutulis na kuko. Kulay itim ang ginamit niya sa mukha nito, tila isang halimaw. At ang pangatlo, isang babaeng may suot na duster. At sa paligid nito ay may mga guhit na parang sinag ng araw. Tinuro niya ang babaeng may sinag at pagkatapos ay tinuro ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang mensahe ay malinaw kahit walang salita. Ligtas siya sa akin. Ako ang kanyang liwanag sa dilim. Habang inaayos ko ang kanyang damit para labhan, may naramdaman akong matigas sa bulsa ng kanyang shorts. Dinukot ko ito at lumabas ang isang panyo. Puti ito, gawa sa mamahaling seda,
At sa gilid ay may nakaburdang mga letra gamit ang gintong sinulid. EV, EV. Sino si EV? Enrique Valderrama. Hindi ko kilala ang pangalang iyon. Pilit kong inisip na baka Elias Villamor ang pangalan ng ama ni Pipo. Baka tatay niya ito. Baka iniwan lang ng tatay niya ang panyong ito bilang alaala. Muli, gumawa ako ng kwento sa aking isipan upang pagtakpan ang katotohanang pilit bumubutas sa aking pantasya. Dumating ang gabi at ang kadiliman ay bumalot sa aming munting tahanan. Ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa dingding, gumagawa ng mga aninong tila nagbabantay sa amin. Inilatag ko ang banig at pinahiga siya. Pagod na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat pa rin. Nakatingin sa akin na para bang natatakot siyang mawala ako kapag pumikit siya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at sinimulang humuni. Ang pamilyar na himig ng saugoy ng duyan ay lumabas sa aking mga labi. Ito ang kantang inaawit sa akin ni nanay noong bata pa ako. Ito ang kantang inaawit ko sa sarili ko tuwing nalulungkot ako. At ngayon, ito ang kantang iaalay ko sa batang ito na ninakawan ng boses ng mundo. Sana'y di nagmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Habang kumakanta ako, nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ng bata. Isang butil ng luha ang tumakas at dumaloy sa kanyang pisngi pababa sa unan. Ibinuka niya ang kanyang bibig, tila may gustong sabihin. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw, nagpupumilit ilabas ang salitang matagal nang nakakulong. Ngunit walang lumabas, kundi isang impit na hikbi. Shh! Tahan na! Bulong ko. Hinalikan siya sa noo. Nandito ako. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Unti-unti, bumigat ang kanyang mga talukap at siya ay nakatulog. Pinagmasdan ko siya, ang kanyang mapayapang mukha, ang kanyang paghinga nakasabay ng ritmo ng aking puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging ina. Hindi ito nasusukat sa dugo, kundi sa kung gaano kakahandang ibuwis ang lahat para sa isang nilalang. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang madamot sa mga katulad namin. Mula sa kalayuan, narinig ko ito. Isang tunog na pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang paungol na huni na papalakas ng papalakas. Ang liwanag na pula at asul ay nagsimulang gumuhit sa mga dingding ng kubo. Tila mga mata ng demonyong naghahanap ng biktima. Napabalikwas ako ng bangon. Ang puso ko ay tila sasabog sa aking dibdib. Alam ko ang tunog na yon. Alam ko ang liwanag na yon. Niyakap ko ng mahigpit ang natutulog na bata. Isiniksik ang kanyang ulo sa aking dibdib upang hindi niya marinig ang paparating na panganib. Ang mga yapak ng mabibigat na bota ay narinig kong papalapit sa aming pinto. Dinudurog ang mga tuyong dahon at ang aming panandaliang paraiso. Tiningnan ko ang pinto. Ang aking mga mata ay nanlilisik sa takot at tapang. Kung kukunin nila siya, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Hindi na kailangan ng mga salita upang ipaliwanag ang sumunod na nangyari. Ang marupok na pinto ng aming kubo ay biglang bumukas ng padahas. Tumama ito sa dingding na sawali at yumanig ang buong kabahayan. Ang kapayapaan na pilit kong binuo sa loob ng ilang araw ay nawasak sa isang iglap, kasabay ng pagpasok ng matatalim na liwanag mula sa mga flashlight na sumilaw sa aming mga mata. Napapikit ako at mahigpit na niyakap ang bata sa aking dibdib. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking likuran. Tila siya ay kumakapit sa huling piraso ng kahoy sa gitna ng bagyo. Ang silid ay napuno ng mga unipormadong lalaki. Ang kanilang mga anino ay mahahaba at nakakatakot sa ilalim ng liwanag. Ngunit ang tunay na takot ay dumating nang humawi ang mga pulis at lumitaw ang isang lalaking pamilyar ang mukha. Ang lalaking nakita ko sa mga dyaryo, ang lalaking may-ari ng panyong EV, si Enrique Valderrama. Ang kanyang suot na mamahaling Amerikana ay basa ng ulan at ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit habang tinitingnan niya ang paligid. Ang kanyang paningin ay dumapo sa pinggan na may tira pang lugaw at tinik ng tuyo sa sahig. Isang hitsura ng pandidiri ang gumuhit sa kanyang mukha bago ito napalitan ng puot nang tumingin siya sa akin. "Paulo!" Ang sigaw niya, isang boses na puno ng otoridad at takot. Mabilis siyang lumapit at pilit na inagaw ang bata mula sa akin. "Huwag! Anak ko yan!" Ang sigaw ko. Humihigpit ang yakap ko kay Pipo. Ang aking instinto bilang ina, kahit na idinikta lang ng aking naguguluhang isipan, ay mas matibay pa sa bakal. "Huwag niyo siyang kunin." Ngunit malakas si Enrique. Sa isang marahas na hila, nalutas ang pagkakayakap namin. Ang bata ay napunta sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, nakita ko ang takot sa mga mata ng bata. Nagpupumiglas siya sa hawak ni Enrique. Ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ako. Nakita ko ang pagbuka ng kanyang bibig sa isang sigaw na walang tinig. Isang piping panaghoy na dumurog sa aking puso. Ang kanyang mga binti ay sumisipa sa hangin. Ayaw niyang sumama sa lalaking ito na tinatawag niyang kadugo. "Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya," asik ni Enrique sa akin habang hirap na hirap siyang hawakan ang nagwawalang bata. "Pinakain mo siya ng basura. Pinatira mo siya sa lunggang ito." "Minahal ko siya," ang sagot ko. Ang luha ay umaagos na parang ilog sa aking pisngi. Hindi ko siya sinaktan. Iniligtas ko siya. Bago pa ako makatayo upang bawiin ang bata, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang init nito ay kumalat sa aking mukha at ang lasa ng dugo ay tumulo sa aking labi. Napahawak ako sa aking pisngi at tumingin sa gumawa nito. Si Vanessa. Nakatayo siya sa tabi ni Enrique. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng galit at paghamak. "Walang hiya ka. Kidnapper, magkano ang gusto mo? Pera lang ang habol mo, di ba?" Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw na siya ang demonyo sa drawing ng bata. Pero mabilis akong pinalibutan ng mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay kumagat sa aking mga pulso. Ipinihit ang aking mga kamay sa likod ng walang pag-iingat. Ang sakit sa aking balikat ay wala kumpara sa sakit ng makitang hinihila nila palayo ang batang tinuring kong akin. "Mama! Mama!" Iyon ang narinig ko sa aking isipan, kahit na alam kong walang boses na lumabas sa bibig ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin habang buhat-buhat siya ni Enrique palabas ng kubo. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot pa rin, tila nagmamakaawa. Kinaladkad ako ng mga pulis palabas sa putikan. Ang ulan ay bumuhos muli, tila nakikiramay sa aking paghihinagpis. Nangilid ang luha ko habang nakikita kong isinasakay nila ang bata sa isang magarang sasakyan. Bigla kong naalala ang isang bagay. Isang mahalagang bagay na nalaman ko nung pinapakain ko siya ng hipon na nakuha ko sa dagat at namula ang buong katawan niya. Buong lakas akong nagpumigla sa hawak ng mga pulis. Kahit na masakit ang posas, humarap ako kay Enrique bago siya sumakay sa kotse. "Ginoong Enrique!" Ang sigaw ko sa gitna ng ulan. Tumigil si Enrique. Tumingin siya sa akin ng masama. "Wag na wag niyo siyang piliting kumain ng hipon." Ang paos kong sigaw, ibinubuhos ang huling lakas ko para sa kapakanan ng bata. Allergy siya sa hipon at natatakot siya sa kulog. Kailangan niyang may kayakap kapag umuulan. Wag niyo siyang iiwan sa dilim. Natigilan si Enrique. Ang kanyang kamay na nasa pinto ng kotse ay nanigas. Isang sandali ng pagdududa ang dumaan sa kanyang mga mata. Paano nalaman ng isang kidnapper ang tungkol sa allergy ng kanyang pamangkin? Paano nalaman ng babaeng ito ang mga bagay na kahit siya ay minsan nang nakalimutan dahil sa kanyang pagiging abala? Ngunit bago pa man lumalim ang kanyang iniisip, humarang si Vanessa sa kanyang paningin. "Huwag kang makinig sa kanya, Enrique. Sinungaling siya, nagpapaawa lang yan para bawasan ang sentensya niya." Tuluyan nang isinara ni Enrique ang pinto ng kotse
Ikinukulong ang bata sa loob at ikinukulong ako sa labas ng kanilang mundo. Isinakay ako sa likod ng police mobile. Ang rehas na naghihiwalay sa akin at sa driver ay tila rehas na naghihiwalay sa akin sa aking kaluluwa. Sa bintana ng sasakyan sa aking harapan, nakita ko ang mukha ng bata. Nakatadikit ang kanyang mga palad at mukha sa salamin ng bintana ng sasakyan ni Enrique. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa labas ng salamin. Binabayo niya ang salamin gamit ang kanyang maliliit na kamao. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Alam ko ang sinasabi niya. Alam ko ang tinatawag niya. Mama. Unti-unting umandar ang sasakyan nila palayo. Ang distansya sa pagitan namin ay lumalawak sa bawat pag-ikot ng gulong. Ngunit ang tali na nag-uugnay sa aming mga puso ay hindi naputol. Bagkus, ito ay banat na. Nagdudulot ng isang pisikal na sakit sa aking dibdib na hindi kayang gamutin ng sinumang doktor. Napayuko na lang ako at humagulgol ng walang tunog kasabay ng pag-andar ng sasakyan ng pulis patungo sa lugar kung saan ang mga katulad kong mahihirap ay madalas na inililibing ng buhay sa kulungan ng mga walang katarungan. Ang hangin sa loob ng selda ay mabigat at puno ng sangsang ng ihi, kalawang, at natuyong pawis ng mga taong nawalan na ng pag-asa. Nakaupo ako sa isang sulok na kayakap sa aking mga tuhod, habang ang lamig ng sementadong sahig ay tumatagos sa manipis kong duster. Sa paligid ko, may mga ibang babaeng nakapiit. Ang iba ay tulala. Ang iba ay nagbubulungan ng mga kwento ng kanilang kamalasan. Ngunit para sa akin, ang mundo ay naging isang malaking katahimikan. Wala akong maramdaman, kundi ang kirot sa aking dibdib at ang mas matinding kirot sa aking ulo. Mula noong gabing iyon sa aksidente, ang isip ko ay parang isang radyong walang signal, puno ng ingay at kalituhan. Pero ngayon, sa gitna ng kadiliman at pag-iisa, biglang dumating ang liwanag na hindi ko inaasahan. Isang matinding sakit ang humataw sa aking sentido. Tila ba may kung anong pilit na bumabasag sa pader na humaharang sa aking alaala. Napapikit ako ng mariin at napahawak sa aking ulo. Ang mga imahe ay bumuhos ng sabay-sabay. Naalala ko na. Naalala ko ang sulat na natanggap ko 5 taon na. Ang nakalilipas. Ang sulat mula sa isang ospital sa Maynila. Patay na si Ate Lucena. Namatay siya sa sakit na tuberculosis, mag-isa at walang pera. At ang sanggol na nasa sinapupunan niya, hindi iyon nabuhay. Napasinghap ako at napatakip sa aking bibig. Ang luha ay mabilis na uminit sa aking mga mata. Kung ganoon, ang batang inalagaan ko sa kubo, ang batang tinawag kong Pipo at itinuring kong kadugo. Hindi siya ang pamangkin ko. Siya ay isang estranghero. Siya ay isang batang pag-aari ng mga Valderrama. Gaya ng sinabi nila, ang katotohanan ito ay dumurog sa akin nang higit pa sa posas na nakakabit sa aking mga kamay. Ibig sabihin, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko sa kanya ay nakabase sa isang kasinungalingan ng aking sirang isipan. Pero bakit? Bakit ganoon na lang ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Bakit parang hiniwa ang puso ko hindi dahil hindi ko siya kadugo, kundi dahil alam kong ibinalik ko siya sa isang lugar na hindi siya ligtas? Naalala ko ang takot sa mga mata ni Paulo, ang paraan ng pagkapit niya sa akin tuwing umuulan, ang drawing niya ng isang halimaw na babae. Hindi bulong ko sa hangin, hindi siya ligtas doon. Ang pag-iisip ko ay naputol ng bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng selda. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Pumasok ang isang pulis at tinawag ang pangalan ko. Althea Mirasol, may bisita ka? Dinala ako sa isang maliit na kwarto na may isang mesa at 2 upuan. Nakaupo doon ang isang lalaking naka-Amerikana, malinis, mabango, at mukhang hindi nababagay sa lugar na ito. Siya ang abogado ni Enrique Valderrama. Umupo ako sa tapat niya. Inilatag niya ang isang papel sa mesa at naglabas ng mamahaling ballpen.
Miss Mirasol, panimula niya sa boses na walang emosyon. I am Attorney Gatchalian. Nandito ako para bigyan ka ng offer. Si Mr. Valderrama ay handang hindi ituloy ang kasong kidnapping kung aaminin mo na pera lang ang habol mo at pipirma ka sa dokumentong ito na nagsasabing wala kang karapatan na lumapit sa bata kahit kailan. Tinitigan ko ang papel. Confession ang nakalagay sa itaas. Hindi ko kailangan ng pera. Ang sagot ko, ang boses ko ay paos, ngunit matatag. At hindi ko siya kinidnap. Nakita ko siyang itinapon sa kalsada. Napabuntong hininga ang abogado. Tila naiinip. Look, Miss Mirasol, you are a laundry woman. They are billionaires. Walang maniniwala sa kwento mo. Kung pipirma ka, makakalaya ka at bibigyan ka pa ng kaunting tulong pinansyal para makapagsimula sa probinsya. Just sign it and disappear. Dahan-dahan kong itinulak ang papel pabalik sa kanya. Ang alaala ng yakap ni Paulo, ang init ng kanyang munting kamay, at ang tiwala sa kanyang mga mata ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sabihin niyo kay Enrique, ang sabi ko, at sa pagkakataong ito, tumitig ako ng diretso sa mata ng abogado. Kahit mabulok ako dito, hindi ko aaminin ang kasalanang hindi ko ginawa. Pero may isa akong pakiusap. Kumunot ang noo ng abogado. At ano yon? Bantayan niya ang bata. Ang madiin kong sagot. Ang batang yon ay hindi nagsasalita dahil may kinatatakutan siya sa loob ng bahay na yon. Sabihin mo kay Enrique, ang ahas ay wala sa labas. Nasa tabi niya mismo sa pagtulog. Tumayo ang abogado, halatang hindi naniwala, at mabilis na iniligpit ang kanyang mga gamit. You are making a huge mistake, Miss Mirasol. Umalis siya at iniwan akong mag-isa muli. Wala akong pirma, wala akong pera, at walang kalayaan. Pero sa unang pagkakataon, malinaw ang isip ko. Alam ko na ngayon kung sino ako at kung ano ang laban ko. Hindi ako ang tiyahin ni Paulo sa dugo, pero ako ang ina niya sa puso. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Valderrama, ang gabi ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Sa kwarto ni Paulo, nakahain sa mesa ang masasarap na pagkain, steak, mashed potatoes, at soup. Ngunit ni isa dito ay hindi ginalaw ng bata. Nakatukod ang kanyang baba sa bintana, nakatingin sa labas kung saan bumubuhos ang ulan. Ang kanyang maliit na kamay ay nakadikit sa salamin, tila naghihintay ng isang himala. Bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Dala niya ang isang baso ng gatas. Nakangiti siya. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Ang tunog ng lock ay nagpabigat sa hangin sa loob ng kwarto. Lumapit si Vanessa kay Paulo. Hinawakan niya ang balikat ng bata ng mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang simpleng haplos. Bakit hindi ka pa kumakain? Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may halong lason. Hinihintay mo ba ang yaya mong basahan? Asa ka pa. Hindi na siya babalik. Nabubulok na siya sa kulungan dahil sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Nanginginig siya sa takot, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang baso ng gatas at marahas itong itinabig. Tumapon ang gatas sa mamahaling carpet at nabasa ang sapatos ni Vanessa. Nanlisik ang mga mata ni Vanessa. Ang kanyang maskara ng pagiging mabait ay tuluyang nahulog. Akma niyang sasaktan ng bata nang biglang may kumatok sa pinto. Vanessa? Paulo? Ang boses ni Enrique mula sa labas. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok at binuksan ang pinto na may mukhang nag-aalala. Enrique, honey, ang sabi niya na may halong lungkot sa boses. Ayaw pa rin niyang kumain. Nagwawala siya. I don't know what to do. Pumasok si Enrique at nakita ang gatas sa sahig at ang nanginginig na si Paulo sa sulok. Ang akala niya ay nag-aalboroto lang ang bata.
Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Paulo, nakita niya ang isang bagay na nagpaalala sa kanya ng sinabi ng babae sa kulungan. Ang takot. Takot hindi sa kanya, kundi sa babaeng nakatayo sa likuran niya. Napahawak si Enrique sa kanyang bulsa kung saan naroon ang cellphone niya. Ang mensahe ng kanyang abogado kanina ay umuulit sa kanyang isipan. Ang ahas ay wala sa labas. Nasa tabi niya mismo sa pagtulog. Tiningnan ni Enrique si Vanessa at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang anino ng pagdududa na gumapang sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Valderrama ay hindi payapa. Ito ay nakabibingi at puno ng tensyon. Tila ang hangin mismo ay nagpipigil ng hininga. Sa marangyang silid kainan, nakaupo si Paulo sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang harapan ay isang platong puno ng masasarap na pagkain, malambot na karne, mainit na kanin, at makukulay na gulay. Ngunit ni isa rito ay hindi niya ginalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Tila hinahanap pa rin ang sira-sirang bubong ng kubo at ang mainit na lugaw na isinusubo ng isang babaeng wala na sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bigat na nagpatigas sa balikat ng bata. Umupo siya sa tabi ni Paulo. Ang kanyang mamahaling pabango ay agad na pumuno sa hangin. Sinasakal ang anumang natitirang amoy ng dagat at kalayaan na pilit inaalala ng bata. Kumain ka na, Paulo. Ang utos ni Vanessa. Ang kanyang boses ay mababa at may halong pagbabanta sa likod ng matamis na tono. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Hindi kumibo si Paulo. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom. Sa ilalim ng mesa, nainis si Vanessa sa katigasan ng ulo ng bata. Mabilis niyang hinawakan ang panga ni Paulo at pilit itong iniharap sa kanya. Ang mahahaba niyang kuko ay bumaon sa malambot na pisngi ng bata. Makinig ka sa akin. Ang bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa ahas. Kung hindi ka kakain, hinding-hindi mo na makikita ang basurang babae na yon. Nabubulok na siya sa kulungan dahil sa'yo. At kung magsusumbong ka kay Enrique, baka pati ikaw, itapon ko rin sa kung saan. Ang takot ay gumapang sa buong katawan ni Paulo. Naalala niya ang gabing iniwan siya sa gitna ng bagyo. Naalala niya ang lamig at ang dilim. Sa sobrang takot at galit, buong lakas na tinabig ni Paulo ang plato sa kanyang harapan. Ang mamahaling porselana ay bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasunod ang pagkalat ng pagkain sa makintab na tiles. Halos kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Enrique. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari dito? Ang tanong niya, habang palipat-lipat ang tingin sa nagkalat na pagkain at sa dalawang tao sa kwarto. Mabilis na nagbago ang anyo ni Vanessa. Ang kanyang mabangis na mukha ay biglang napalitan ng ekspresyon ng isang martir na ina. Hinawakan niya ang kanyang braso na tila nasaktan. Enrique! Ang simula niya sa boses na nanginginig. Sinubukan ko lang siyang pakainin. I cooked his favorite, pero nagwala siya. Binato niya ako ng plato. Tiningnan ni Enrique si Paulo. Ang kanyang pamangkin ay nakatayo sa gitna ng kalat, nanginginig ang buong katawan, at ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala siyang sinabing salita. Wala siyang ginawang depensa. Paulo! Ang sigaw ni Enrique. Ang kanyang pasensya ay nauubos na dahil sa stress ng mga nakaraang araw. Bakit mo sinasaktan si Tita Vanessa mo? She is trying to help you. Bakit ka nagkakaganyan? Tumingala si Paulo at tiningnan ang kanyang tito. Sa mga mata ng bata, hindi galit ang nakita ni Enrique, kundi isang malalim na pagkabigo. Isang tingin na nagsasabing, bakit hindi mo ako kayang ipagtanggol? Bakit hindi mo nakikita ang totoo? Ang tinging iyon
ay tumagos sa puso ni Enrique na parang pana. Bago pa siya makapagsalita muli, tumakbo si Paulo palabas ng silid kainan. Iniwan si Enrique na nakatayo sa gitna ng basag na porselana at bigat ng konsensya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Enrique. Ang tingin ni Paulo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Umakyat siya sa kwarto ng bata upang kausapin ito ng masinsinan. Pagpasok niya, walang tao sa kama. Ang kumot ay hindi nagalaw. "Paolo?" tawag niya. Ang kaba ay nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Lumuhod siya at sumilip sa ilalim ng kama. Doon, sa pinakasulok at pinakamadilim na bahagi, nakita niya ang maliit na bulto ng kanyang pamangkin. Nakabaluktot ito, tila isang sanggol sa sinapupunan, naghahanap ng proteksyon mula sa mundo. Dahan-dahang gumapang si Enrique palapit. "Paolo, lumabas ka na dyan. Hindi ako galit." Hindi gumalaw ang bata. Napansin ni Enrique na may mahigpit na hawak si Paulo sa kanyang kamay. Nakakuyom ito sa kanyang dibdib. "Ano yang hawak mo?" Malumanay na tanong ni Enrique. Dahan-dahang ibinuka ni Paulo ang kanyang palad. Sa gitna ng kanyang maliit na kamay, naroon ang isang bagay na walang halaga sa paningin ng iba. Isang lumang butones. Isang simpleng butones na plastik, kulay asul, na halatang natanggal mula sa isang murang duster. Nakilala agad ni Enrique kung saan iyon galing. Nakita niya ang duster na yon na suot ng babaeng labandera sa presinto. Natigilan si Enrique. Ang batang ito, na napapaligiran ng pinakamahal na mga laruan mula sa ibang bansa, ay kumakapit sa isang basurang butones na parang ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Niyayakap niya ito dahil ito na lang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa babaeng nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Enrique. Ganito ba kami katingin sa kanya? Na mas pipiliin pa niyang sumiksik sa ilalim ng kama kasama ang alikabok at isang butones kaysa sa malambot na kutsyon ng mansyon? Bumuntong hininga si Enrique ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang dibdib. "Sige, Paulo," ang bulong niya. "Kung dyan mo gustong matulog, hindi kita pipilitin. I'm sorry." Tumayo si Enrique at lumabas ng kwarto. Ang bigat ng kanyang mga hakbang ay sumasalamin sa bigat ng kanyang puso. Sa pasilyo, nakita niya ang isang katulong na bitbit ang isang plastik na supot. Ang supot na naglalaman ng mga maruruming damit na suot ni Paulo noong nakuha nila ito sa kubo. "Sir, itatapon ko na po ito," sabi ng katulong. Ang baho po kasi ng amoy. Amoy lansa at usok. Akmang lalagpasan na sana siya ni Enrique, ngunit may humila sa kanyang paanan. Isang puwersa na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang butones na hawak ni Paulo. Naalala niya ang higpit ng yakap ng bata sa babaeng labandera. "Huwag!" pigil ni Enrique. Kinuha niya ang supot mula sa katulong. "Akin na yan. Ako na ang bahala." Dinala ni Enrique ang supot sa kanyang opisina. Ibinuhos niya ang laman nito sa kanyang mesa. Ang amoy ng tuyong isda, usok ng kahoy at dagat ay pumuno sa air-conditioned na kwarto. Sa gitna ng mga gusot na damit, may nalaglag na isang piraso ng papel. Isa itong lumang kalendaryo na tila pinunit ng madalian. Dahan-dahan itong binuklat ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinagmamasdan ang guhit na gawa sa uling. Ito ay isang drawing ng isang bata. Sa isang panig, may isang malaking bahay na mukhang kastilyo, ngunit ang mga bintana ay may rehas. Sa loob nito, may isang babaeng may mahabang buhok at matutulis na kuko. Ang mukha ay initiman ng uling, isang halimaw. Sa kabilang panig naman, may isang maliit na kubo. At sa tabi nito, may isang babaeng nakasuot ng duster at sa paligid ng kanyang ulo ay may mga guhit na parang sinag ng araw. Napahawak si Enrique sa gilid ng mesa. Ang babaeng halimaw sa drawing, ang matutulis na kuko nito.
Bigla niyang naalala ang mahahabang kuko ni Vanessa na bumaon sa pisngi ni Paulo kanina sa hapagkainan. Binalikan ng kanyang isip ang mensahe ng kanyang abogado galing sa presinto. Ang ahas ay wala sa labas. Nasa tabi niya mismo sa pagtulog. Tiningnan niyang muli ang drawing. Ang kastilyo ay ang kanyang mansyon. Ang halimaw ay nasa loob ng kastilyo. At ang araw ay ang babaeng nakakulong ngayon sa selda. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Enrique. Posible kaya? Posible kayang ang babaeng pinakasalan niya sa isip ay siya palang demonyo sa panaginip ng kanyang pamangkin? At ang babaeng tinawag niyang kidnapper ay siya palang tagapagligtas? Hindi na nag-aksaya ng panahon si Enrique. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya sasabihin kay Vanessa ang kanyang lakad. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang marinig ang boses ng babaeng nagbigay ng araw sa mundo ng kanyang pamangkin. Lumabas siya ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang sasakyan ay humarurot patungo sa istasyon ng pulisya. Dala ang pag-asa na hindi pa huli ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Ang amoy ng kalawang at lumang semento ang sumalubong kay Enrique pagpasok niya sa istasyon ng pulisya. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa maruming sahig ay lumilikha ng isang matunog na eko na umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tila isang banyagang tunog sa lugar ng mga api at nakalimutan. Hiniling niyang makausap ang babaeng nagngangalang Althea Mirasol, hindi sa interrogation room kung saan may nakikinig, kundi sa mismong selda nito, sa kabila ng rehas, kung saan walang maskara ang kailangan. Nang huminto siya sa tapat ng selda, nakita niya ito. Nakaupo si Althea sa isang sulok, nakasandal ang ulo sa malamig na pader. Ang kanyang duster ay gusot at may mantsa pa ng putik at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, hindi takot o pagpapaawa ang nakita ni Enrique. Nakita niya ang isang pagod na dignidad. Ang kanyang mga mata ay malalim, namamaga sa kakaiyak. Ngunit nagniningning sa isang uri ng tapang na hindi kayang bilhin ng salapi. Ginoong Enrique, ang bati niya sa mahina ngunit buong boses. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaupo. Tila ba ang kanyang pagkatao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang kinatatayuan kundi sa linis ng kanyang konsensya. Hinawakan ni Enrique ang malamig na bakal ng rehas. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa kanyang puso na puno ng pagdududa. Bakit hindi mo pinirmahan ang confession? Ang tanong ni Enrique. Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa pagkalito. Makakalaya ka na sana. Bibigyan pa kita ng pera. Bakit pinipili mong magdusa dito? Tinitigan siya ni Althea. Ang tingin niya ay tumagos sa kaluluwa ni Enrique. Dahil ang katotohanan ay hindi nabibili, sir, sagot ni Althea. At hindi ko aaminin ang isang bagay na hindi ko ginawa. Hindi ko siya kinuha. Iniligtas ko siya. Napabuntong hininga si Enrique. Pilit na pinipigilan ang emosyon. Nakita ko ang drawing, Althea. Nakita ko ang drawing ni Paulo. Ikaw ang araw. At may isang halimaw sa bahay ko. Sabihin mo sa akin, anong alam mo? Sa pagbanggit ng pangalan ni Paulo, biglang lumambot ang mukha ni Althea. Ang tapang ay napalitan ng isang masidhing pag-aalala. Tumayo siya at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa bakal na parang gusto niyang buwagin ito para lang makalapit sa kausap. Kumain na ba siya? Ang tanong niya. Ang boses ay nabasag sa gitna ng pangungusap. Natutulog ba siya ng mahimbing? Sinisiguro niyo bang may ilaw sa kwarto niya? Takot siya sa dilim, sir. At kapag kumukulog, kailangan niyang may kayakap. Natigilan si Enrique. Inaasahan niyang magmamakaawa si Althea para sa sarili nitong kalayaan. Inaasahan niyang hihingi ito ng tawad. Pero heto ang babaeng ito, nakakulong at walang-wala. Ngunit ang inaalala ay ang kapakanan ng batang hindi naman niya kaano-ano. Hindi siya kumakain. Ang pag-amin ni Enrique
Ang boses ay humina sa hiya. Simula nang kinuha namin siya sa'yo, ni tubig ayaw niyang tanggapin. Natutulog siya sa ilalim ng kama. Yakap ang isang lumang botones mula sa damit mo. Isang luha ang tumakas sa mata ni Althea at dumaloy sa kanyang pisngi. Pumikit siya ng mariin, tila dinadama ang sakit ng bawat salitang binitiwan ni Enrique. Nang gabing iyon, panimula ni Althea, ang kanyang boses ay naging bulong ng isang lihim. Nang makita ko siya, itinulak siya palabas ng isang itim na kotse sa gitna ng bagyo. Hindi ko nakita ang mukha ng nagmamaneho, pero ang batang iyon, tumakbo siya palayo sa kotse, hindi papunta. Umiiyak siya habang tinatawag ang isang pangalan. Anong pangalan? Mabilis na tanong ni Enrique. Hindi ko naintindihan, ngunit nang makarating kami sa kubo, habang natutulog siya, binabangungot siya. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, may paulit-ulit siyang binubulong. Huminga ng malalim si Althea bago nagpatuloy. Ang sabi niya, "Ayoko kay Tita Nessa. Masama si Tita Nessa." Ang pangalan ay tumama kay Enrique na parang sampal. Tita Nessa. Vanessa. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang takot sa mata ni Paulo, ang drawing, ang babala ni Althea tungkol sa ahas. Ang pagtanggi ng bata na kumain kapag si Vanessa ang nag-aalok. Ang pagmamadali ni Vanessa na isisi ang lahat sa isang hamak na labandera. Bakit hindi mo ito sinabi sa mga pulis? Tanong ni Enrique. Ang pag-asa at galit ay nag-aagawan sa kanyang dibdib. Ngumiti si Althea ng mapait. Sino po ang paniniwalaan nila, Ginoong Enrique? Isang bilyonaryo at ang kanyang magandang fiancé? O isang dukhang labandera na may sira sa ulo dahil sa aksidente? Alam ko po ang lugar ko sa mundo at kung ang pagkakakulong ko ang magbubukas ng mata ninyo para makita ang katotohanan at protektahan si Paulo. Tatanggapin ko po. Ang sinseridad sa kanyang mga salita ay hindi maikakaila. Ang kanyang sakripisyo ay totoo. Sa sandaling iyon, alam na ni Enrique kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagpapanggap. Patawarin mo ako, bulong ni Enrique. Ang kanyang mga daliri ay lumuwag sa pagkakahawak sa rehas. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na humingi siya ng tawad sa isang taong mas mababa ang katayuan sa kanya. "Huwag po kayong humingi ng tawad sa akin," sagot ni Althea umiling ng marahan. "Si Paulo po ang nagdurusa. Siya po ang unahin ninyo. Suriin ninyo ang schedule ni Vanessa noong araw na yon. Alamin ninyo kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan niya. Ang katotohanan po ay nandoon lang, naghihintay na hanapin ninyo." Tumango si Enrique. Ang kanyang isip ay mabilis nang tumatakbo, nagbubuo ng isang plano. Hindi na siya ang bilyonaryong naghahanap ng hustisya. Siya na ngayon ang tiyuhin na naghahanap ng katotohanan para sa kanyang pamangkin. Umatras siya mula sa rehas. "Pangako, Althea, aalamin ko ang totoo. At kapag napatunayan kong tama ka, ilalabas kita dito. Yan ang pangako ko." Tumalikod si Enrique at naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat sa pagdududa, kundi mabilis at puno ng determinasyon. Pagdating niya sa kanyang kotse, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang pribadong imbestigador. "Tony, I have a new job for you. It's urgent," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malamig at matalas na parang yelo. "I want you to investigate Vanessa. Every move she made on the day Paulo disappeared. I want to know who she was with, who was driving her car, and I want the dashcam footage from that vehicle now." Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, ang tanging liwanag na nakikita niya ay ang mukha ng isang babae. Sa likod ng rehas, isang babaeng mas mayaman pa sa kanya dahil ang pag-aari nito ay isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Ang tiwala ng isang bata. Samantala,
Sa loob ng selda, umupo muli si Althea sa malamig na sahig. Tumingala siya sa maliit at mataas na bintanang may rehas. Nakita niya ang isang piraso ng langit na kulay abo dahil sa makapal na ulap. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, naramdaman niya ang isang sinag ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. At sa labang ito, hindi na siya nag-iisa. Ang gabi ay malalim na. Ngunit si Enrique ay nanatiling gising sa loob ng kanyang tahimik na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop, gumuguhit ng malamlam na ilaw sa kanyang mukha na puno ng pag-aabang. Bawat pag-ikot ng segundong kamay ng relo sa dingding ay tila isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Pinatitindi ang kaba at galit na nag-aaway sa loob niya. Nakatitig siya sa kanyang email, naghihintay sa katotohanan. Isang abiso ang lumitaw sa screen, isang bagong mensahe mula sa kanyang pribadong investigador. Ang subject, evidence. Nanginig ang kamay ni Enrique habang ginagalaw ang mouse. Isang click at bumukas ang email. Naglalaman ito ng isang video file. Huminga siya ng malalim bago ito pinindot. Hindi niya pinanood ang video. Pinakinggan niya ito nang nakapikit. Unang narinig niya ang boses ni Vanessa. Kasing lamig ng yelo. Ihinto mo ang kotse dito. Sumunod ang nag-aalangang boses ng driver. Ma'am? Pero malakas po ang ulan at walang katao-tao dito. I said stop the car. Ang boses ni Vanessa ay tumaas, matalas at walang pasensya. Narinig ni Enrique ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Get out, Paulo. Now. Isang mahinang hikbi ang sumunod. Ang hikbi ng isang batang takot na takot. Ang hikbi ng kanyang pamangkin. Ma'am, baka magkasakit po ang bata. He's not my child. Pabigat lang yan sa akin. Ibaba mo na siya or else you are fired. Now, get out. Ang huling narinig ni Enrique ay ang marahas na pagsara ng pinto at ang mabilis na pag-andar ng makina palayo. Nilalamon ang mahinang pag-iyak ng batang naiwan sa gitna ng unos. Idinilat ni Enrique ang kanyang mga mata. Wala nang bakas ng pagdududa. Ang nangingibabaw na lang ay isang purong galit. Isang galit na kasing lamig at kasing tulis ng patalim. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya. Siya ang halimaw. Kinabukasan ang mansyon ay abala. Isang malaking family dinner ang inihanda. Isang pagtitipon na inorganisa mismo ni Vanessa upang ipakita sa lahat na bumabalik na sa normal ang pamilya. Suot niya ang kanyang pinakamahal na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. At ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng mga diamanteng nakasabit sa kanyang leeg. Enrique, darling, what do you think? Tanong niya habang ipinapakita ang dekorasyon sa mesa. Isn't it perfect? Gumiti si Enrique, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Yes, Vanessa, it's perfect. The perfect night for revelations. Pagdating ng mga bisita, mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ng pamilya Valderrama, ang lahat ay bumati kay Vanessa, pinupuri ang kanyang katatagan. Siya naman ay malugod na tumanggap ng mga papuri, gumanap ng buong husay bilang isang nag-aalalang fiancé at tita. Nang ang lahat ay nakaupo na sa hapagkainan, tumayo si Enrique na may hawak na kopita ng alak. Thank you all for coming. Panimulan niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. We gathered tonight to celebrate family. Pero bago tayo magsimula, may gusto akong ibahagi sa inyo. Isang bagay na magpapaliwanag sa lahat ng nangyari nitong mga nakaraang araw. Kumunot ang noo ni Vanessa. Hindi ito kasama sa plano. Mula sa likuran ni Enrique, lumabas ang kanyang assistant, kala ang isang malaking screen at projector. Isang sandali ng pagkalito ang gumuhit sa mukha ng mga bisita. Enrique, what is this? Tanong ni Vanessa. Ang kanyang nangiti ay nagsisimula nang maglaho. Hindi sumagot si Enrique. Tiningnan lang niya ito ng diretso sa mata.
Isang tingin na puno ng pagkasuklam bago tumango sa kanyang assistant. Ang ilaw sa silid ay dahan-dahang humina. Sa katahimikan, ang tanging maririnig ay ang tibok ng mga puso. At pagkatapos, ang boses ni Vanessa ay umalingaw-ngaw mula sa mga speaker, malinaw at hindi maikakaila. Pabigat lang yan sa akin. Ibaba mo na siya. Ang buong silid ay napuno ng gulat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Lahat ng mata ay napako kay Vanessa. Namutla si Vanessa. Ang kanyang muka ay parang isang porselanang nabasag. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. That, pagpapatuloy ni Enrique, habang muling bumabalik ang liwanag, is the voice of the woman who threw my 5-year-old nephew out in the middle of a storm. At ang babaeng kinulong ko sa presinto, siya ang tumakbo sa gitna ng ulan para iligtas ang bata. Tumayo si Vanessa nanginginig. That's not me. That's fake. It's edited. Enrique, you have to believe me. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahubad sa harap ng lahat. Sa hudyat ni Enrique, bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok ang 2 pulis. Ang kanilang mga mabibigat na yabag sa sahig ay tila martilyo ng hustisya na pumupukpok sa huling pako ng kanyang kasinungalingan. Vanessa de la Cruz, sabi ng isang pulis, you are under arrest for child endangerment and obstruction of justice. No, hindi. Enrique, do something. Sigaw ni Vanessa habang papalapit ang mga pulis. Hinila niya ang braso ni Enrique. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. You love me! Hindi mo hahayaang mangyari to. Dahan-dahang inalis ni Enrique ang kamay ni Vanessa sa kanyang braso. Tinitigan niya ito na may halong awa at galit. You will never be happy, Enrique. Ang sabi ni Vanessa sa pagitan ng kanyang mga hikbi habang kinakabitan siya ng posas. You are broken. Katulad ka rin ng pamilya mong wasak. Yes, sagot ni Enrique. Ang kanyang boses ay matatag. I am broken, but now I can finally fix it. Kinaladkad ng mga pulis si Vanessa palabas ng mansyon, habang ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyan ng maglaho. Sa hapagkainan, ang mga bisita ay naiwang tulala, at ang masasarap na pagkain ay nanatiling malamig at hindi nagalaw. Agad na tinawagan ni Enrique ang kanyang abogado. I-drop mo lahat ng kaso laban kay Althea Mirasol, utos niya, at ihanda mo ang release papers niya ngayon din. Sa loob ng madilim na selda, nakasandal si Althea sa pader nang bumukas ang bakal na pinto. Inaasahan niyang gwardiya lang ito na maghahatid ng hapunan. Ngunit ang pumasok ay ang hepe ng pulisya. Althea Mirasol, sabi nito sa formal na tono. Malaya ka na. Napatingin si Althea, hindi makapaniwala. Ang mga salitang yon ay tila musika sa kanyang pandinig. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Paglabas niya ng istasyon ng pulisya, bumungad sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim, isang hininga ng tunay na kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang tanong ang umusbong sa kanyang isipan. Saan ako pupunta ngayon? Wala na siyang bahay, wala na siyang trabaho, at ang batang minahal niya, hindi na niya ito makikita. Sa kabila ng paglaya, naramdaman niya ang isang panibagong uri ng pagkakakulong, ang kulungan ng kawalan at pangungulila. Naglakad siya palayo sa istasyon. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at walang direksyon, patungo sa isang kinabukasang kasing labo ng hamog sa umaga. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat silid. Wala na ang mga sigaw ni Vanessa, wala na ang mga yabag ng mga pulis. Ngunit ang kapayapaang inaasahan ni Enrique ay hindi dumating. Sa halip, napalitan ito ng isang malalim at nakakabinging kalungkutan. Ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang kalagayan ni Paulo. 2 araw na ang nakalipas mula nang malaya si Althea, ngunit ang bata ay lalo pang nanghina. Dinala ni Enrique ang pinakamagagaling na doktor,
Ngunit iisa lang ang kanilang sinabi. Walang sakit sa katawan si Paulo. Ang problema ay nasa kanyang isip at puso. Ang tawag dito ay psychological regression. Unti-unti niyang isinasara ang kanyang sarili sa mundo. Sumusuko na siya. Isang hapon, habang nakaupo si Enrique sa tabi ng kama ni Paulo, napansin niyang may binubulong ang bata sa pagtulog. Lumapit siya. Idinikit ang kanyang tainga sa maliliit na labi nito. Ang salitang paulit-ulit na binibigkas ng bata ay hindi tito o papa, nanay, Althea. Isang matinding pagsisisi ang bumayo sa dibdib ni Enrique. Ginawa niya ang lahat. Pinarusahan ang may sala, nilinis ang pangalan ni Althea. Ngunit nakalimutan niya ang pinakamahalaga. Nakalimutan niyang ibalik sa bata ang tanging gamot na kailangan nito. Mabilis siyang tumayo. Kailangan niyang hanapin si Althea. Ngayon din, nagmaneho siya patungo sa dati nitong inuupahang kwarto. Sumalubong sa kanya si Aling Marta, ang matabang landlady na nakapamaywang at mataray pa rin. Wala na siya dito. Ang masungit na sagot nito nang magtanong si Enrique. At buti na lang, matapos niyong ipahiya at ipakulong ang kawawang babae, ngayon hahanapin ninyo? Para ano? Para gawing katulong sa mansyon ninyo? Mga mayayaman talaga, pare-pareho lang kayo. Ang bawat salita ni Aling Marta ay tila sampal sa mukha ni Enrique. Wala siyang naisagot, kundi ang tumalikod at lunukin ang sariling kahihiyan. Nalaman niyang umuwi si Althea sa probinsya nito, isang malayong baryo sa paanan ng bundok na halos hindi marating ng sibilisasyon. Hindi siya nag-atubili. Nag-iwan siya ng mga bilin sa mga katulong para alagaan si Paulo at nagmaneho ng mag-isa. Tinahakang daan na hindi niya sukat, akalaing tatahakin niya sa buong buhay niya. Ang makinis na highway ay napalitan ng baku-bakong kalsada. Ang malamig na aircon ng kanyang mamahaling kotse ay napalitan ng maalinsangang hangin ng probinsya na pumapasok sa bintana. Ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga bukirin at puno ng niyog. Sa bawat kilometrong nilalakbay niya palayo sa kanyang mundo, pakiramdam niya ay papalapit siya sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang kanyang yaman ay walang kwenta kung wala kang pagmamahal. Matapos ang ilang oras na pagtatanong-tanong sa mga lokal, itinuro siya sa isang malawak na palayan. Mula sa malayo, sa gitna ng luntiang bukid, nakita niya ang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa at pantalon, ang buhok ay nakatali, at ang muka ay natatakpan ng isang salakot. Nakayuko ito, kasama ang ibang mga magsasaka, nag-aani ng palay sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw. Huminto si Enrique sa gilid ng daan. Bumaba siya ng kotse. Ang kanyang makintab at mamahaling sapatos na katad ay agad na lumubog sa putik. Ngunit hindi niya ito ininda. Naglakad siya papasok sa pilapil. Ang bawat hakbang ay mabigat sa pinaghalong hiya at pag-asa. Nang makalapit siya, nag-angat ng tingin ang babae. Si Althea. Namayat siya. Ang kanyang balat ay mas umitim dahil sa araw. Ngunit ang kanyang mga mata, may kapayapaan sa mga mata niya na hindi nakita ni Enrique noon. Isang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap. Ginoong Enrique? Gulat niyang tanong. Anong ginagawa ninyo dito? Althea. Huminto si Enrique sa kanyang harapan. Ang putik ay halos umabot na sa kanyang bukong-bukong. Hirap siyang huminga. Kailangan mong bumalik. Umiling si Althea at muling yumuko upang magpatuloy sa pag-ani. Wala na po akong babalikan, sir. Tapos na po ang lahat. Malaya na ako. At napatunayan kong wala akong kasalanan. Sapat na po sa akin yon. Ang kanyang pagtanggi ay hindi nagmula sa galit, kundi sa dignidad. Isa itong pader na mas mataas pa sa pader ng kanyang mansyon. Alam ni Enrique na hindi ito matitibag ng pera o pakiusap. Hindi para sa akin, Althea, sabi ni Enrique,
Ang kanyang boses ay nabasag. Para kay Paulo, may sakit siya. Ayaw niyang kumain. Ang sabi ng doktor, sumusuko na siya. At sa pagtulog niya, ang pangalan mo ang laging tinatawag niya. Natigilan si Althea. Nabitawan niya ang karit na hawak. Ang kapayapaan sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng matinding pag-aalala. Humarap siyang muli kay Enrique. Kumusta na siya? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. He needs you, sagot ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Please, Althea, sumama ka na sa akin. Babayaran kita kahit magkano. Ngumiti si Althea ng mapait. Akala ko po ba natutunan niyo na? Hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pagmamataas ni Enrique. Ang bilyonaryo, ang hari ng kanyang imperyo, ay ginawa ang isang bagay na hindi pa niya nagawa kaninuman. Lumuhod siya. Lumuhod si Enrique Valderrama sa gitna ng maputik na palayan sa harap ng isang hamak na babaeng magsasaka. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nababad sa putik. Ang kanyang mga kamay ay nagsusumamo. Hindi kita binabayaran para magtrabaho, Althea, sabi niya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hinihiling ko ito bilang isang tiyuhin na hindi alam kung paano iligtas ang kanyang pamangkin. Nagkamali ako, naging bulag ako. I'm sorry. Please, teach me how to love him like you do. Napatingin si Althea sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi na ito ang aroganteng bilyonaryo na nakilala niya. Ang nakikita niya ngayon ay isang amang desperado at nagsisisi. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang kanyang sariling luha ay nagsimula na ring pumatak. Sige po, ang sabi niya. Babalik ako. Gumaan ang pakiramdam ni Enrique. Akma siyang tatayo nang magsalita muli si Althea at ang mga salita nito ang nagpatigil sa kanya. Babalik ako para sa bata, ang mariin niyang sabi. Tinitingnan siya ng diretso sa mata, hindi para sayo. Ang pagbabalik ko sa mansyon ng mga Valderrama ay ibang-iba sa unang pagtapak ko rito bilang isang akusado. Ngayon, ang malaking pinto ay bumukas para sa akin, hindi dahil sa utos ng pulis, kundi dahil sa pagsusumamo ng isang hari na handang ibaba ang kanyang korona para sa kapakanan ng kanyang kaharian. Isang kaharian na ang tanging yaman ay isang batang lalaki na may malungkot na mga mata. Dinala ako ni Enrique sa kwarto ni Paulo. Ang silid ay malaki at puno ng mamahaling laruan, ngunit ang hangin sa loob ay malamig at walang buhay, tila isang magandang ataol ng kaligayahan. Nakahiga ang bata sa gitna ng malawak na kama, nakatalukbong ng kumot, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Paolo, ang tawag ko sa malumanay na boses. Dahan-dahang gumalaw ang kumot, sumilip ang isang pares ng mata, mga matang dating puno ng liwanag, ngunit ngayoy malalim at walang kislap. Nang makita niya ako, isang pagbabago ang naganap. Ang panlalalim ng kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Nanay? Ang bulong niya, ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Ang unang salitang binitiwan niya sa loob ng maraming araw. Hindi na ako nakasagot. Ang luha ay bumuhos mula sa aking mga mata habang mabilis akong lumapit sa kanya. Umupo ako sa gilid ng kama at hinaplos ang kanyang mainit na noo. Nandito na si nanay. Anak, ang sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Hindi ka naiiwan ni nanay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo ng bata sa kanyang paligid ay gumuho. Bumangon siya at yumakap sa akin ng napakhigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking dibdib at doon humagulgol ng malakas. Ito ay iyak ng pangungulila, ng takot, at ng wakas ng lahat ng kanyang pasakit. Niyakap ko rin siya ng mahigpit, damang-dama ang bawat panginginig ng kanyang katawan, at ipinangako sa aking sarili na hinding-hindi ko nahahayaan pangmasaktan ng batang ito. Nakatayo si Enrique sa may pintuan. Pinagmamasdan ng tagpong yon.
Hindi niya kailanman nakita si Paulo na umiyak ng ganoon. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang init sa kanyang sariling dibdib. Isang init na hindi nagmula sa galit o pag-aalala, kundi sa isang uri ng pagmamahal na ngayon niya lang naranasan, ang pagmamahal ng isang pamilya. Nakita niya ang boses ng katahimihan sa pagitan ng mag-ina, isang boses na mas malinaw pa sa anumang salita. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang mansyon. Hindi ko ito sinadya, ngunit tila ang presensya ko ay nagdulot ng buhay sa bawat sulok. Binuksan ko ang lahat ng bintana at kurtina. Hinayaan ang sikat ng araw at ang sariwang hangin na pumasok sa loob. Ang mabibigat na tela ay napalitan ng magaan at puting kurtina at ang dating malamig na amoy ng mamahaling cleansers ay napalitan ng amoy ng lutong Pinoy. Sa kusina, nagsimula akong magluto ng mga paboritong pagkain ni Paulo. Sinigang na may maraming gulay, adobo na malambot ang karne, at pritong isda na amoy probinsya. Hindi na nag-aalangan si Paulo na kumain. Sa halip, madalas siyang nakaupo sa tabi ko habang ako ay nagluluto. Pinagmamasdan ang bawat galaw ko at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Nanay, sarap," ang madalas niyang sabihin. Ang kanyang boses ay unti-unti nang nagiging malinaw. Ang pinakamasaya sa lahat ay ang oras ng laro. Dinala ko siya sa hardin, sa ilalim ng malaking mangga, at doon kami naglaro ng taguan, ng habulan, at kung minsan ay nagbabasa lang ng libro. Nagsimula siyang magsalita. Una ay mga pira-pirasong salita. Pagkatapos ay mga buong pangungusap. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, pakiramdam ko ay isang pader sa aking puso ang nawawasak at isang bagong pamilya ang unti-unting nabubuo. Si Enrique, sa simula, ay palaging nagmamasid mula sa malayo. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na nakatutok sa amin sa hardin. Kung minsan, nilalapitan niya kami, pilit na nakikipaglaro kay Paulo, bagamat halata ang kanyang awkwardness. Isang gabi, habang umuulan ng malakas at may kasamang kulog, nagising si Paulo na nanginginig sa takot. Mabilis akong pumunta sa kanyang kwarto at niyakap siya. Maya-maya, pumasok si Enrique. Nakita niya kaming dalawa na magkayakap. Si Paulo ay nakasubsob sa aking dibdib at ang mga bisig ko ay mahigpit na nakapulupot sa kanya. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng kumot at dahan-dahang kinumutan kaming dalawa. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa aking balikat habang ipinapatong ang kumot. Isang matinding boltahe ng init ang dumaloy sa akin. Nagpabilis ng tibok ng aking puso. Agad kong inalis ang aking kamay, ngunit hindi bago ko naramdaman ang mabilis na pag-atras ng kanyang kamay. Ang aming mga mata ay nagtama sa dilim at sa maikling sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na nagpakilig sa aking puso. Isang paghanga. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Iniwan akong mag-isa na may puso na tumatalon sa aking dibdib. Isang hapon, habang nililinis ko ang lumang imbakan ng mga libro sa mansyon, may natuklasan ako sa likod ng isang lumang cabinet. Isang kahon na puno ng mga lumang sulat. Sa ilalim ng tumpok ng papel, may isang nakatuping sulat na ang sobre ay natatakpan na ng alikabok. Walang pangalan ng padalhan, tanging isang maliit na guhit ng bulaklak sa sulok. Nang buksan ko ito, agad kong nakilala ang sulat kamay. Ate Lucena. Ang mga salita sa papel ay tila tinig ng kanyang kaluluwa mula sa nakaraan. Sinabi niya kung paano siya nagtrabaho bilang katulong sa mansyon ng mga Valderrama, kung paano niya inalagaan ang isang sanggol na lalaki na napaka-cute, ang anak ni Enrique. Sinabi niya kung paano niya minahal ang bata na parang sarili niyang anak at kung paano siya nanghihinayang dahil hindi niya ito kayang ipanganak sa mundo. Naglabas din siya ng paghanga sa kapatid ni Enrique, ang ina ni Paulo, na maagang pumanaw. Nang matapos ko itong basahin,
Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking katawan, ang alaala ng aking kapatid, ang kanyang pagmamahal sa batang ito, at ang katotohanang matagal nang magkakaugnay ang aming mga mundo. Lahat ng yon ay nagbigay sa akin ng panibagong pag-unawa. Si Ate Lucena ang nagsilbing unang ina kay Paulo. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay tadhana. Ngunit ang kapayapaang naramdaman ko ay panandalian lang. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, may dumating na sulat para sa akin. Galing ito sa isang vocational school. Binuksan ko ito ng may kaba. Ito ang aplikasyon ko sa isang scholarship program para sa pag-aaral ng business management at laundry services. Matagal ko na itong pinangarap, ang magkaroon ng sarili kong negosyo. Nang mabasa ko ang nakasulat, naramdaman ko ang halo-halong emosyon. Tinanggap ako. May scholarship na ako. Ito na ang pagkakataon ko na tumayo sa sarili kong mga paa. Napatunayan sa mundo na kaya kong magtagumpay ng mag-isa. Ngunit nang tumingin ako kay Paulo na masayang kumakain ng kanyang lugaw at kay Enrique na nakangiti habang pinagmamasdan kami, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang pangarap ko ay nangangahulugang kailangan kong umalis. Kailangan kong iwan ang pamilyang ito na unti-unti kong natutunang mahalin. Ang kubo na dati ay aking kulungan ay naging paraiso. Ang mansyon na dati ay aking bilangguan ay naging tahanan. At ang dalawang nilalang na hindi ko kadugo ay naging mundo ko. Nanay, are you okay? Tanong ni Paulo. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ng aking kamay. You look sad. Napatingin ako kay Enrique. Ang kanyang kamong ngiti ay biglang naglaho nang makita niya ang sulat sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at nakita ko ang takot na gumapang sa kanyang mukha. Ang takot na mawala ako. Ang sulat ng scholarship ay hawak ko pa rin sa aking kamay. Tinitigan ko si Paulo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Tiningnan ko si Enrique. Ang kanyang muka ay nababalot ng takot na mawala ako. Ang pangarap kong magkaroon ng sariling negosyo ay biglang naging isang mabigat na pasanin, isang pagpipilian na hahati sa aking puso. May problema ba, Althea? Tanong ni Enrique. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Pilit akong ngumiti. Wala po, sir. Naalala ko lang po ang dati. Ang pangarap ko po. At ano ang pangarap mo? Tanong niya. Ang magkaroon ng sarili kong labahan. Sagot ko. Yung hindi na ako magkukusot ng damit sa poso. Yung may sarili akong machine, may sarili akong tindahan. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang pag-iisip na nagaganap, isang bagong plano na unti-unti nang nabubuo. Lumipas ang ilang linggo. Nag-aaral ako para sa scholarship, nagbabasa ng mga libro tungkol sa business management. Ngunit sa bawat pahina, ang aking puso ay nakakabit pa rin sa mansyon, sa bawat tawa ni Paulo, sa bawat tingin ni Enrique na puno ng pag-asa. Isang araw, tinawag ako ni Enrique sa kanyang opisina. Nakaupo siya sa kanyang malaking mesa at sa kanyang harapan ay may mga papeles. Althea, panimula niya, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko pwedeng ipagkait sa iyo ang pangarap mo. Hindi ko pwedeng itali ka dito. Pero, hindi ko rin kayang mawala ka. Naguguluhan ako. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Pinag-aralan ko ang proposal mo about your laundry business. It's a solid plan and I want to invest in it. Nanlaki ang aking mga mata. Invest? Sir, hindi po ako makabayad sa inyo. Hindi mo kailangan magbayad, sabi niya. This is not a loan. This is a partnership. Isang partnership na sisiguruhin kong makakatayo ka sa sarili mong mga paa. At sa parehong oras, masisiguro kong mananatili ka sa buhay namin ni Paulo. Ipinakita niya sa akin ang mga blueprint ng isang modernong laundry shop, kumpleto sa mga machine, sa delivery van, at sa isang maliit na apartment sa itaas.
Ito ang pangarap ko. Mas maganda pa sa naisip ko. You deserve this, Althea, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. You are more than just a laundry woman. You are a strong woman, a kind woman, a woman who taught me how to love again. And you taught Paulo how to speak again. Sa araw ng pagbubukas ng Althea's Laundry Hub, na puno ng mga tao ang harap ng tindahan, ang amoy ng sariwang labada ay pumuno sa hangin, kasama ang amoy ng kape at tinapay na handog sa mga bisita. Nakasuot ako ng isang malinis at puting uniform at ang aking puso ay puno ng kagalakan. Congratulations, Mama Althea! Napatingin ako sa entablado. Nakatayo doon si Paulo, hawak ang isang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kasiyahan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Enrique, nakangiti habang pinagmamasdan ng kanyang pamangkin. Thank you, Papa, sabi ni Paulo, tumingin kay Enrique, at pagkatapos, lumingon siya sa akin. Thank you, Mama Althea. You are the best mama in the whole wide world. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko ay nagkaroon ng kabuluhan. Lumapit sa akin si Enrique. Kinuha niya ang aking kamay at sa halip na isang singsing, ibinigay niya sa akin ang isang bagay na mas mahalaga, isang susi. Ito ay ang susi ng mansyon ng mga Valderrama. Hindi ko ito ibinibigay sa iyo bilang bayad, Althea. Sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng damdamin. Ibinibigay ko ito sa iyo bilang tanda ng aking paggalang, ng aking pagtitiwala, at ng aking pagmamahal. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aming tahanan. Ikaw ang nagbigay ng boses kay Paulo. At ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi kita pipiliting magpakasal sa akin. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin, puno ng pag-asa. Pero umaasa akong pipiliin mong manatili, hindi bilang katulong o tagapangalaga, kundi bilang kasama. Ang kasama sa buhay ko at ang tunay na ina ni Paulo, ang may-ari ng bahay na ito. Napatingin ako sa susi sa aking kamay. Ito ay hindi lamang susi ng isang mansyon. Ito ay susi sa isang bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal, paggalang, at pagtitiwala. Napakagat ako sa aking labi. Pilit na pinipigilan ang aking mga luha. Ang pangarap kong maging isang matagumpay na babae ay natupad. Ang pangarap kong magkaroon ng pamilya ay natupad. At ang pangarap kong mahalin ay narito na sa aking harapan. Sa anyo ng isang lalaking minsang nagkamali ngunit handang matuto at isang batang lalaki na tinawag akong nanay. Hindi ko kailangan ng singsing, hindi ko kailangan ng kasal. Ang kailangan ko lang ay ang pakiramdam na ako ay mahalaga, na ako ay minamahal, at ako ay may lugar sa mundong ito. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay, hindi para tanggapin ang singsing, kundi para hawakan ang kanyang kamay. Ang aming mga palad ay nagdampi. At sa pagdampi na yon, naramdaman ko ang init na bumabalot sa aking kaluluwa. Lumapit si Enrique. Ang kanyang muka ay dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi isang halik sa labi, kundi isang magalang at puno ng pagmamahal na pagdampi ng kanyang labi sa aking noo. Isang pangako ng paggalang at pagmamahal na mas matibay pa sa anumang singsing. Niyakap niya ako. Niyakap niya rin si Paulo na tumakbo palapit sa amin. Ang tatlo kami ay magkayakap sa gitna ng tindahan na pinangarap ko, sa gitna ng buhay na binuo namin. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng tindahan ay sumilaw sa aming mga mukha. Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat salita ay nagsasalaysay ng isang kwento. Ang kwento ng isang babaeng naghahanap ng pamilya at natagpuan ito sa mga hindi inaasahang lugar.
at isang lalaking natuto na ang tunay na yaman ay nasa puso. Ang isang photographer ay lumapit sa amin at ngumiti. "Family picture po, sir, ma'am." Sabay kaming tumango. Ang aming mga ngiti ay kasing liwanag ng araw. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Isang taon na ang lumipas mula nang magbago ang lahat. Ang bawat umaga ay bumubungad sa akin ng may bagong pag-asa, kasing linaw ng sinag ng araw na tumatagos sa malawak na bintana ng aking opisina. Ang Althea's Laundry Hub ay hindi na lang isang pangarap. Ito ay isang realidad na lumago ng husto. Mayroon ng 2 branch sa bayan at plano para sa ikatlo. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa takot sa harap ng mga pulis o ang babaeng nakayuko habang naglalaba sa poso. Ngayon, nakatayo ako ng diretsyo, puno ng kumpiyansa. Ang aking mga kamay ay hindi na kulubot sa sabon, kundi makinis at matatag sa paghawak ng mga desisyon. Ang bawat tagumpay ay hindi lang para sa sarili ko, kundi para patunayan sa mundo na ang isang babaeng galing sa wala ay kayang lumikha ng isang bagay na may halaga nang hindi umaasa sa sinuman. Maraming nagbago. Si Paulo ay maligaya na ngayon, puno ng buhay at tawa. Ang dating katahimikan sa kanyang labi ay napalitan ng walang humpay na kwento tungkol sa kanyang araw sa paaralan, sa kanyang mga drawing at sa kanyang mga pangarap. Tinatawag niya pa rin akong Mama Althea at si Enrique naman ay Papa Enrique. Ang kanyang mga tawag ay kasing tamis ng musika sa aming pandinig. Patunay na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga. Si Enrique, ang lalaking minsang nagkamali, ngunit natuto, ang lalaking nagbigay sa akin ng pagkakataong lumipad. Hindi kami nagpakasal. Hindi rin namin hinayaan na pilitin kami ng lipunan sa isang papel na hindi pa handa ang aming mga puso. Sa halip, pinili namin ang isang relasyon na nakabatay sa paggalang, sa pagkakaibigan at sa isang pagmamahal na dahan-dahang lumago. Kasing tibay ng isang puno na ang ugat ay nakabaon ng malalim sa lupa. Madalas kaming maglakad sa dalampasigan kung saan kami muling nagkita, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang pamilya. Ang hangin ay humahaplos sa aming balat at ang bawat hampas ng alon ay tila bulong ng nakaraang nagpapatawad. Ang mga kamay namin ay magkahawak, hindi sa isang pilit na paghawak, kundi sa isang marahang pagdampi na nagsasabi ng lahat ng hindi na kailangan pang bigkasin. Hindi kami nakasuot ng mamahaling singsing. Ang tanging tanda ng aming pagkakaisa ay isang simpleng pilak na singsing na may nakaukit na maliit na bituin. Simbolo ng pag-asa at liwanag. Sa kabilang banda, ang buhay ni Vanessa ay kasing dilim ng kulungan na kanyang tinitirhan. Ang kanyang dating maladyosang kagandahan ay unti-unting kumukupas sa likod ng rehas. Walang bumibisita sa kanya. Walang nagmamahal. Ang kanyang kinang ay naglaho, napalitan ng kalungkutan at pagsisisi na kasing lamig ng sementong kanyang hinihigaan. Ang kanyang kapalaran ay isang malinaw na paalala na ang kasakiman at kasamaan ay laging may katumbas na parusa at ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kabutihan ng kalooban. Hindi ko na hinanap ang aking nakababatang kapatid. Sa halip, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito laging nagsisimula sa dugo o sa parehong pangalan. Kung minsan, nagsisimula ito sa isang yakap sa gitna ng unos, sa pagbabahagi ng isang mainit na lugaw, at sa pagdampi ng mga kamay sa ilalim ng kumot. Nagsisimula ito sa pagpili na mahalin, sa pagpili na magpatawad at sa pagpili na manatili kahit anong mangyari. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang langit. Ang buwan ay bilog at maliwanag. At ang mga bituin ay kumikislap ng napakaliwanag. Naalala ko ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, ang bawat luha na dumaloy, at ang bawat kirot na naramdaman ko. Ngunit ngayon, ang lahat ng yun ay nagmistulang alikabok na tinangay ng hangin. Ngayon, ako ay isang babaeng may sariling karera,
Isang ina na minamahal at isang kasintahan na iginagalang. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ang aking kaluluwa ay payapa. Ang bawat umaga ay isang pangako ng bagong simula. At sa bawat bukang liwayway, ang aming pamilya ay patuloy na lalago. Patunay na ang pagmamahal ay